Tayo po ay dumako sa panalangin. Lumapit muna tayo sa Diyos at manalangin. Opo, Panginoon, salamat po sa iyong biyaya sa aming pong buhay na ngayon narito kami sa iyong pong paanan upang muling makinig ng inyong mga salita. Natawa nga po sa magang ito, kami po ay mapuno ng inyong pong kaalaman at ang kalamang ito ay aming pong maipamuhay. Magsalita kayo sa aming pong kalagitnaan, sa aming puso, maging sa aming pong mga viewers sa internet, Panginoon. Magpakahayag kayo, magpakilala kayo, at nawa ang lahat ng ito'y mag-udyok sa amin upang higit pang magtiwala, higit pang lumakad sa iyong kalooban at mamuhay sa katotohanan at kabanalan. Maraming salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo yung kwento tungkol kay Juan Tamad. Nung una po, nakakatawa ang kwentong ito. Pero sa ating panahon ngayon, itila nakakainis na at nakakasawang pakinggan. Kayunpaman, nais ko pong gamitin ang kwentong ito para po sa ating mensahe ngayong umaga. Si Juan po ay masasabi nating isang taong matalino. Siya ay may paniniwala at matibay ang kanyang paniniwala lalo na sa bunga ng bayabas. Habang siya'y nakaupo sa may upuan at tinitignan niya ang bayabas, at sinasabi niyang napakaganda ito at ito ay isang dakilang gawa ng Diyos. At kung ang bayabas na ito ay hinog na at nakita niyang hinog na nga, at kapag ito'y kinain ko, tiyak na ako'y mabubusog. Ito'y makapagbibigay sa akin ng kalakasan. Napakaganda at napakaganda ng husay ng kanyang pagkakagawa. At yun ay ginawa niya, siya po ay ngumanga upang hantayin na mahulog ang bayabas. Mula umaga hanggang sa hapon, nakanganga siya sapagkat naniniwala siya na ang bayabas na ito ay makapagbibigay sa kanya ng kalusugan hanggang sa unahan siya ng isang paniki. At ang paniki, dinagit ang bayabas at wala siyang napala. Well, nakakatawang isipin na napakaraming Kristiyano sa ating panahon ngayon tulad ni Juan Tamad. Punong-puno ng paniniwala, punong-puno ng paghanga tungkol sa gawa ng Diyos, punong-puno ng kaalaman, at may sabi natin may pananampalataya, pero hindi lumalakad. Hindi lumalakad sa kabanalan, sa katotohanan, puros kayabangan. Kaya ang tanong ko mga kapatid, pananampalataya niyo ba may paa? Sapagkat ang pananampalatayang totoo ay nakakalakad. At upang makalakad ang ating totoong pananampalataya, dapat itong magkaroon ng paa. Na paano magkakaroon ng paa ang ating pananampalataya? Dito po sa ating pag-aaralan ngayong umaga, ituturo sa atin ng banal na kasulatan kung paano magkaroon ang pananampalataya ng paa sa pamamagitan ng pangangaral ng ating Panginoon. At yan ay buksan natin, ihango natin sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 5, at babasahin natin isang kilala at very familiar passage. Verse 1 hanggang 11. At ito po ang ating paksa na pinamagatan kong paano magkapaa ang iyong pananampalataya. Paano magkapaa ang iyong pananampalataya? Ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Samantalang sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos, siya ay nakatayo sa tabi ng lawa ng Genezaret. At nakakita siya ng dalawang bangka na nasa tabi ng lawa. Wala na roon ang mga mangingisda at naguhugas na ng kanilang mga lambat.
Lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya'y umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli." Sumagot si Simon, "Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit, dahil sa iyong salita, ihuhulog ko ang mga lambat." Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang mga kasamahan nilang nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Sila'y lumapit at pinuno ng isda ang dalawang bangka. Ano pat, sila'y nagpasimulang lumupo. Ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at nagsasabi, "Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon." Sapagkat siya at ang lahat ng kanyang kasama ay namangha dahil sa mga isdang kanilang nahuli. Gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasamahan ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya. Now, tamang pangangaral ay nagpapalakad ng pananampalataya. Ulitin ko, tamang pangangaral ay nagpapalakad ng pananampalataya. Na paanong mangaral upang ang pananampalataya ng isang tao ay magkapaa? Paano mangaral upang ang pananampalataya ng tao ay magkapaa? Now, dito po sa ating tekstong binasa, may 4 na paraan para magkapaa ang pananampalataya sa pamamagitan ng pangangaral. Babanggitin ko ang 4 na ito at ipapaliwanag natin. Una, ang preaching po ay nagsisimula sa information. Dapat mayroong impormasyon o doktrina. At ikalawa, nasusundan ito ng exhortation. Ibig sabihin, pag-uutos. At ikatlo, ito po ay sinasagawa sa isang disposisyon. Mayroong aksyon. At nauwi sa pang-4 na veneration or pagsambang totoo. Pagsamba. Tingnan natin ang 4 na ito. So una, ayon po dito sa verse 1 to 3, ang preaching na nagbibigay paa sa pananampalataya ng tao ay nagsisimula sa information. Information. Information po, o impormasyon, ang ibig sabihin, ito'y nagbibigay ng kaalaman, ng aral, ng katotohanan. Kumbaga sa ating pong pananampalataya, kailangan dito nagsisimula sa doktrina, sa teaching ng Panginoon. Hindi doktrina ng tao, kundi teachings ng ating Panginoon. Natignan natin ang pangyayari, verse 1 hanggang 3. Sa verse 1, mapapansin natin na sinasabi, samantalang sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. Dapat mayroong layunin bakit lumalapit ang tao kay Jesus. Ito'y sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Yun po yung pinakatumbok ng doktrina, salita ng Diyos. At itong ating Panginoon, siya'y nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret. At nakakita siya ng 2 bangka na nasa tabi ng lawa. Kaninong mga bangka ito?
Ang sabi, wala na roon ang mga mangingisda dahil sila po'y naguhugas na ng kanilang lambat dahil katatapos lang nilang mangisda sa buong magdamag. At napili ng Panginoon ang isang bangka. Ang sabi sa verse 3, lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon. At hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya'y umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Salita ng Diyos, ang layunin na siyang ituturo. At ang tuturuan, lahat ng tao. Pero tandaan natin, sa pangangaral, mayroong layunin, mayroong object, ang pangangaral dapat kilala ang mga tao. At dito may kita natin na mismong pinili ng Panginoon si Pedro, kinuha ang kanyang atensyon. Sino si Pedro? Tinawag na po siya ng Panginoon. Doon pa lamang sa Mark chapter 1, tinawag na silang magkakapatid at itong mga anak ni Zebedeo at iniwan na nila ang mga bangka. At sila'y sumunod sapagat ang pangako ng Panginoon, kayo ay magiging mamamalakayan ng tao. Sa makatwid, mananampalataya na ito. Itong si Pedro. Mayroon na siyang kaligtasan. Mayroon na siyang relasyon sa ating Panginoon. Now, ano po sa palagay natin ang itinuro ng Panginoon dito? Na wala pong sinabi rito sa Lucas 5, pero ating tignan sa ibang bahagi ng Gospel. At sa Mark chapter 4, ang itinuro rito, mga kapatid, Mark chapter 4 verse 1 hanggang sa mga sumusunod talata, ay tungkol po sa manghasik. Tungkol sa talinhaga ng manghasik. So alam natin ang kasaysayan yon. Pero tignan natin, anong layunin ng pagpunta ng Panginoon doon sa tabi ng dagat, pag-upo sa bangka ni Pedro upang magturo. Yun po yung una eh. Dapat sa pangangaral, mayroong ituturo at ang ituturo ay salita ng Diyos. Kailangang malaman kung ano yung salita ng Diyos. At lalo na, kailangan mayroong object, mayroong layunin ang mga ngaral. Kilala niya. At dito may kita natin na mismong tinukoy ng Panginoon si Simon Pedro, ang kanyang mga lagad. Bagamat napakaraming mga tao, sinisiksik siya. Kinuha niyang atensyon ni Pedro. At hiniling na ilayo mo nga ng kaunti ang iyong bangka. Sapagkat marami pong taong sumisiksik at hindi siya makapagturo. Kaya kailangan siyang dumistansya doon sa may dagat. At siya ay nagturo. Ang itinuro rito, mga kapatid, ay ang talinhaga ng paghasik. Na alam natin ang kwentong yon. Ang naghahasik dito ay ang Panginoon mismo. At ang inahasik dito ay ang salita ng Diyos. At ang kanyang hinahasikan, may 4 na klase ng puso o ng lupa. Ang isa ay matigas na puso. Bagamat dumating din sa kanyang binhi, ngunit inaagaw ito ni Satanas. At ikalawa, mabatong puso. Ibig sabihin, emotional siya sapagkat nakakatanggap siya ng konting lupa at ang binhing tanim sa kanya ay agad na sumipon. Pero pagdating sa problema, pagdating sa pagsubok, pagdating sa trials, agad itong natutuyo. At ikatlong uri ng lupa ay yung sa dawagan, sa tinikan. Siya po ay abala sa mundong ito, sa kayamanan at sa kagandahan, makasanlibutan ang kanyang ugali. At kapwa ito hindi namunga. Ngayon, ang pang-apat, yung matabang puso na nakatanggap na ng salita at ito ay pinag-iisipan, ito'y inuunawa hanggang sa ito'y magbunga. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino mang may pandinig ay dapat makinig. Meaning to say, kung may narinig kang ayon sa iyo, dapat mo itong gawin. Sapagkat yun ang namumunga. So, ang pagtuturo ng Panginoon, bagamat ang kanyang pagtuturo malinaw,
Ang context binibigay niya. Ang doktrina binibigay niya. Pero mapapansin natin na sa pagtuturo ng Panginoon, hindi siya storyteller, hindi siya historian para magturo ng kasaysayan. Ang sabi mismo ng Mark chapter 1, verse 22 and 27, ganito po ang pagkakasabi kung paano magturo ang Panginoon. Namangha sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may autoridad at hindi gaya ng mga eskriba na pawang paliwanag, quotations palagi. Verse 27, silang lahat ay namangha at nagtanungan sila sa isa't isa na sinasabi, ano ito? Isang bagong aral? May kapangyarihan siyang mag-utos maging sa masamang espiritu at siya'y kanilang sinusunod. May pagtuturo, ngunit may pag-uutos. May autoridad. Ang pangangaral ng ating Panginoon, palagay ko, kung ikaw ay paralisado ang mga paa, gagalaw ito dahil sa autoridad. Marahil ikaw punong-puno ng alam na at marunong ko na, ngunit ang kapangyarihan ay nararamdaman mo, ay tiyak gagawa ang puso mo. So ano pong sinasabi ng salita ng Panginoon o pakikinig ng salita ng Panginoon? Habang tayo po'y nakikinig ng aral, ng information ng salita ng Panginoon, ay lumalago po ang ating pananampalataya, kumikilos, sapagkat ang pananampalataya ay nagmumula sa pangangaral tungkol sa salita ni Kristo, tungkol sa salita ng Diyos. So sumakatwid, kapag ka ang pangangaral, ang information ay may otoridad at may kapangyarihan, mga kapatid, kakati ang paa mo. Hindi ka mapapalagay. Kaya nga sabi sa Proverbs 14, verse 12, ang sabi po sa Proverbs 14:12, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Ano ibig sabihin nito? Maraming mga tao ayaw nang makinig dahil nakikita lang tama na sila. Nasa tamang daan na sila. Pero ang sabi diyan, ang daan nila ay patungo sa kapahamakan. Hindi kailangang tayo po ay magkampante na tayo mananampalataya na tulad kay Pedro. Sila po ay tinawag na, ngunit mapapansin natin ng isda silang hindi kasama si Kristo. Sapagat ang alam nila, sila'y Kristiyano na at mananampalataya na. Kaya ngayon, nangaral muli ang Panginoon na ang pananampalataya o ang salita ng Diyos na tinatanggap dapat hindi sa bato, hindi sa matigas na puso, hindi sa dawagan, kundi sa mataba na puso. Kaya nga, pagkatapos po ng information, pagkatapos ng doktrina na may otoridad at kapangyarihan, ang sabi po sa verse 4 to 5, ikalawa, preaching dapat malakas ang exhortation. Tingnan nyo, ang sabi sa verse 4 to 5, nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, directly, personally, na sinabi ni Jesus Christ, ang message ay patungkol sa tao. Na sinasabi nitong kay Pedro, pero lahat ito para sa lahat. Ang sabi ng Panginoon, Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Now, context dito, tapos na silang nangisda, magdamag silang walang nahuli. Ngayon sila'y uutusan na ilaglag ninyo ang inyong lambat doon sa medyo malalim. Yun po yun eh. After na marinig nila ang salita ng Panginoon, na dapat ang doktrinang natanggap nila ay kanilang isagawa. Ang may pandinig, dapat ipandirinig. Napansin natin, exhortation. Ano po ibig sabihin ng exhortation, mga kapatid? Exhortation po, ito po yung pananalita na apurahin mo
o iyong pakiusapan ang isang tao na lumipat sa isang lugar mula sa kanyang kinalalagyan, sapagat yun ang dapat niyang gawin at kinakailangan. Tulad na lamang halimbawa, may nakita, ang isang tao may nakitang tao doon sa second floor, naroon doon sa harapan. At nakita niya na sa first floor nasusunog. Ngayon, kung ikaw isang mangangaral, at sasabihin mo sa tao, alam mo, yung kinatatayuan mo, may malaking apoy. At ang apoy na yan, maaaring galing sa kalan. At ang apoy malakas. At ang apoy na yan ay nakakasunog. At ang sino mang malagay dyan sa apoy ay mamamatay. Sa palagay nyo, anong sasabihin ng tao? Alam ko, ganyan ang apoy, pero maniwala ako sa iyo. Pero kung ang isang nakakita at sasabihin niya, Hoy! Mamamatay ka pag hindi ka umalis dyan! Umalis ka dyan! Nasusunog yung ilalim! At diyan mamamatay ka! Palay ko makakaripas ng takbo. Yun po yung exhortation. Iyong utusan o pakiusapan na isang taong lumipat sa isang lugar mula sa kanyang kinalalagyan upang huwag siya mapahamak. At itong ginawa ng Panginoon, after po ng information, after ng doctrine, ay siya po ay nag-utos kay Pedro. Inilapat ngayon ng Panginoon ang kanyang preaching, ang kanyang teaching. Inilapat. Dapat mayroong application. At ang application is by means of exhortation. Na pakikiusap, umalis ka dyan. Si Pablo sa kanyang mga sulat, laging ganon. Ano mang narinig ninyo, ano mang natutunan ninyo, gawin ninyo. I urge you, brethren, by the mercies of God, present yourself. Yun ang palaging sinasabi ni Pablo. Lahat ng pangangaral ni Pablo, laging mayroong exhortation. Hindi sapat yung magkaroon ng kaalaman. Kailangan isagawa mo ang iyong nalalaman. At dito, sinabi ni Jesus Christ kay Pedro, pumunta ka sa malalim. Ihulog mo ang iyong lambat. Personal na kinausap ng Panginoon. Saan daw yung hulog? Sa malalim at ihulog ang lambat. Kaya bang gawin ito? Kaya. Pero may pangako ba na ito'y magbubunga? Wala. Kaya dito masusukat ang pananampalataya natin kung mayroon ng paa. Ang paa po rito ay yung kaalaman na ating isasagawa. So anong katwiran ni Pedro? Ha? Kumilos ba siya kaagad? Hindi. Ikinatwiran niya na sabi niya, Panginoon, mangingisda kami. Ikaw karpentero ka. Nangangaral ka. Hindi mo nalalaman ang pinapangaral mo. Kami mismo, magdamag na kaming ng isda. Ginawa namin ang aming pagka-expert sa karagatan. Wala kaming nahuli. Wala kaming nahuli. Marami pong ganyang mga tao. Dahil maraming alam. Alam mo yung alam. Baka hindi mo alam yung sinasabi mo. Tapos ako ng Harvard. Tapos ako ng Bible School. Alam ko ang theology. Pwedeng gawin yung sinabi mo, practical yan. Pero nang ibubunga niyan, isinasabi ng aming kalaman, eto. Yan pong problema. Dahil hindi na nakikita kung ano yung pangako. Kung magkakahuli ba sila, hindi nila alam. Tayo man, kapag tayo sinabihan ng Panginoon, umalis ka dyan sa kasalanan yan, lumipat ka rito. Wala sinasabing mangangako ang Panginoon kung yayaman ka o hindi. Kailangan dito nasusubok kung totoo ba ang iyong pananampalataya sa doktrinang narinig mo sa Panginoon. Sa unang tawag ng mga alagad na ito,
agad silang sumunod. Mark chapter 1 verse 16 hanggang 18, agad silang sumunod. Kaya nga, mananampalataya na ito. Mga alagad ng Panginoon. Mga sumusunod sila kay Jesus. Mga nakikinig sa aral ni Jesus. Pero tandaan natin, alam niyo yung series ko sa Mark, may kita natin, wala pa silang malay. Okay, may panampalataya sila, pero hindi sila malago. Hindi pa nila alam kung ano sinasabi ng Panginoon. Kadalasan, literal pa ang kanilang pag-unawa sa salita ng Panginoon. At this time, hindi pa talaga sila malago. Mapapansin natin, marami pa silang mga pagkakamali. Pero pinapalagay nilang sila'y marunong na. Ganito ang karunungan sa mundo, may kayabangan. Kung ating gagamitin ang prinsipyo doon sa 1 Corinthians chapter 8, tungkol doon sa mga inihahandog sa mga Diyos-Diyosan, na ang paghandog sa Diyos-Diyosan, ito'y paghandog sa Diablo. Alam yan ng mga taga-Korinto. Alam nila. Pero, hindi na ginagawa. Kaya sabi ni Pablo, kung basahin natin ang 1 Corinthians 8 verse 1, ang sabi, ngunit ngayon, tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. May kaalaman. Walang silbi yan para sa mga Kristiyano. Pero doon sa mga hindi Kristiyano, actually, sinasamba nila ito sa Diablo. Kaya sabi rito, ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo. Yung kaalaman, yung dami ng alam, nagpapayabang yan. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Now, ano yung pag-ibig sa Diyos? Well, alam natin pag-ibig ng Diyos, Mark chapter 12, verse 30, love God above all with all your heart, with all your mind, with all your strength. Sinasabi yun. Pero sabi ni Panginoong Jesus sa John chapter 14, verse 15, sino mang nagtataglay ng aking salita at ito'y kanilang tinutupad, sila yung umiibig sa akin. Meaning to say, hindi lamang may kaalaman ka sa dami ng doktrina, pero isinasagawa mo ang natutunan mo, yun ang totoong pag-ibig. Kaya nga, knowledge puffs up, but love edifies. Ang pag-ibig ay nagpapatibay. So, after po na magturong Panginoon ng doctrines, information, sumunod po ang exhortation. Sa exhortation, marami pong maangal. Grabe naman si pastor, laging kanya sinasabi, wala na akong kasalanan. Totoo ba? Paano kung nag-iisa ka? Pag ikay nasa internet, nasa YouTube ka, anong pinapanood mo? Maghapon ka ba dyan sa YouTube na yan, sa internet? Wala kang pagbabasa ng salita ng Diyos, wala kang pananalangin, wala kang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Nasaan ka? Nasa kasalanan ka. Sabi mo wala kang kasalanan? Anong pumapasok sa loob mo? So marami pong nagsasabing may alam. So after po ng exhortation, dahil si Pedro po, nung utusan ng Panginoon si Pedro, bagamat nangatwiran siya sa kanyang karunungan, sa practical life, pero ang sabi niya, binalikan niya yung aral. Ang sino man may pandinig ay makinig. Baka ikay matulad lamang sa lupang natamnang matigas, o batuhin, o dawagan. Anong sabi ni Pedro? Basahin natin. Verse 5. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit! Yun po yung pinakamalaking salita ng turning point, ng pagbabago po.
Dahil bunga ng exhortation, bunga ng autoridad, bunga ng kapangyarihang turo ng Panginoon at ng kanyang pag-akay sa taong lumipat ka sa lugar na yan. Huwag kang manatili dyan. Subalit, ang sabi ni Pedro, dahil sa iyong salita, yung salita dyan ay hindi lamang basta pangungusap, kundi salitang doktrina, aral na kanyang natanggap ay ihuhulog ko ang mga lambat. Kaya dito po, sa preaching na nagbibigay paa sa pananampalataya, ito po ay umuudyok sa disposition. Disposition, ibig sabihin, action. Desisyon. Kaya nga sabi ni Pedro, dahil sa sinabi mo, aking gagawin. Hindi si Pedro na nanatili sa kanyang damdamin. Hindi siya nanatili sa kanyang karunungan. Kundi siya po ngayon ay umaksyong isagawa ang kanyang natutunan. Yun po yung pananampalataya. Yung ating pong selfishness, nangangatwiran. Yung ating kayabangan, nangangatwiran. But faith believes and lives. Yan ang balancing pananampalataya. Si James, mahusay po siya magpaliwanag tungkol sa pananampalataya. Kristiyano ka, may pananampalataya ka, nagsasabi kang Kristiyano, totoo bang pananampalataya mo? Sapagkat sasabihin ko sa iyo, kahit ang dyablo nanampalataya at nanginginig pa. Bakit nanginginig? Dahil kilala nila ang Diyos. Tayo hindi tayo nanginginig eh. Bakit? Hindi pa natin gaanong kilala ang Diyos. Sabi ni James chapter 2 verse 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Now, bakit nanginginig ang demonyo? Dahil kilala din ang Diyos eh. Takot sila eh. Pero lagi silang kontra sa Diyos. Lagi silang kontra sa layunin ng Diyos sa kanyang mga tao. Kaya nga ang sabi ni James sa mga taong kumukontra palagi sa doktrina o sa information na tanggap nila, wala silang aksyon sa kanilang buhay. Ang sabi ni James, James 2 verse 20, anong sabi ni James? Subalit nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Na alam naman natin ng baog. Hindi kailanman magkakabunga, hindi kailanman magkakaanak. Baog, walang kwenta. So tignan natin ang mga babae sa Old Testament sa Bible na mga baog na sa puno ng kalungkutan. Nasa kawalang pag-asa. Kailangan nila ng himala ng Diyos. Kailangan nilang kamay ng Diyos ng kanilang ang kanilang sisidlang bata ay magkaroon ng buhay. Diyos ang pag-asa nila. Baog. Kung baog yan, ang sabi sa 17, anong sabi sa verse 17? Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito'y walang gawa, ay patay. Kahit anong dami ng alam mo, kahit anong dami ng information na tanggap mo, kung hindi mo naisasagawa, patay. Nananatiling knowledge lang yan. O wisdom lang. Now, nagbubuhay lang ito, makikita nating buhay kung ito ay lumalakad na pananampalataya. Meaning to say, may paa na. Ang paa po ay nakatanggap ng totoong aral at nauudyukan ng totoong exhortation. Kaya nga, dahil dyan, mayroong aksyon. Mayroong disposition or action. Kaya nga, what happened? Ano nangyari? Nang ihulog nila ang lambat. Walang pangako, hindi alam. Hindi sinabi ng Panginoon, makakahuli kayo ng isda.
pagka hinulog nyo, pag sinunod nyo. No. Do it. Gawin muna natin. Huwag muna tayong magreklamo. Gawin muna natin kung sinasabi ng Panginoon at masdan natin kung anong gagawin ng Diyos. Sa military, obey first before you complain. When may hawig po yan sa pananampalataya, may paa, sundin mo muna ang sinasabi ng Diyos at ang Diyos nang bahala kung ano ang magiging resulta. Ang kailangan sa iyo is obedience. Kaya ba, sabi sa verse 6, nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda. Sa tanang buhay ng mga mangingisdang ito, ngayon lang sila nakaranas ng ganong huli. Bakit? Kasama nilang Panginoon. Sila ay nangisda sa aral at turo at exhortation ng Panginoon. Sino mang sumusunod sa ating Panginoon, sa kanyang kalooban, kailanman hindi mabibigo. Tandaan natin. Pero once na umiral ang kayabangan mo, sa galing mo, sa husay mo, sa pinag-aralan mo, mabibigo ka. Because apart from Jesus, you are nothing. Hindi lang basta you can do nothing, but you are nothing apart from Christ. Kaya dapat tayong sabihin ng Panginoon, umalis sa kayabangan mo, magsisikat, pumarito ka sa ugali ng mga anak ko. Umalis ka dyan sa kasalanan mo at sumunod ka sa akin. Dito, wala akong pangako sa iyo, pero akin kang anak. Kaya makikita natin sa Corinthians sinasabi, huwag kayo makipamatok sa hindi mananampalataya. Umalis kayo dyan upang kayo'y tawagin kong aking anak at ako'y inyong magiging Diyos. Hindi lamang basta confession na Panginoon ko siya, pero mismo ang Diyos magsabing, akin ka at ako ay sa iyo. Ngayon, anong nangyari? Verse 7, kaya't kinawayan nila ang mga kasamahan nilang mga sa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Sila'y lumapit at pinuno ng isda ang dalawang bangka. Ano pat sila'y nagpasimulang lumubog. Nang problema patuloy itong Sunod Pedro sa dami ng huli. Pero wag natin tignan yung problema sapagkat yan ang pinakamagandang problema. Dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya, dahil sa iyong paglakad ng iyong pananampalataya, napuno ka ng biyaya, nakakatulong ka sa iba. Pero kung ikaw sinusulo mong karunungan mo, hindi ka nakakatulong kundi sa sarili mong kayabangan lamang. Problema ba yun? Na makatulong sa iba? What? Ito po ay isang biyayang pagtulong. So nakita natin, ang pananampalatayang nakapagpapaa o ang preaching na nakapagpapaa ng pananampalataya, ito yung nagmumula saan? Number 1, exhortation. Information. After na information, nabusog ka na, mayroon pong application, exhortation. At kapag ka ikaw'y nautusan ng lumipat, nalaman mo ng pagkakamali ang kaibahan ng iyong kasalanan at buhay pananampalataya, then, make your decision, disposition. Mayroon tayong isang kaibigan, kilala niyo si marahil, nang sabi niya, minsan lang akong nagsisi at hindi na ulitin, nakatityak na ako. Ligtas na. No, kapatid, hindi totoong pananampalataya yun. Sapagkat ang totoong pananampalataya, once you believe, you will keep on believing. Dahil po ang tense niyan is present active indicative. Wala pong katapusan. Once na ikaw'y sumampalataya, mananatili kang sasampalataya. At once na ikaw'y nagsisi, mananatili kang magsisisi. Bakit po? Faith without works is dead. Sapagkat ang totoong pananampalataya ay may kasamang pagsisisi. Ito yung pagbabago. Pagsisisi natin, ito po yung nag-uudyok sa ating lumayo sa ating maling buhay. At ang pananampalataya natin, ito yung nagtuturo sa atin na dito ka sa tamang pamumuhay. Kaya nga kung wala pong pananampalataya pagsisisi, anong klaseng Kristiyano ka? Sarili mo lang. Dapat patuloy at patuloy na ikaw
ay nagbabago. Kaya pang-apat, ang totoong pananampalataya may paa mula sa information, exhortation, disposition, nauuwi po sa totoong veneration. Now, ginamit ko lang po ang mga salitang yan doon po sa dictionary, thesaurus, para pakinggan lang masarap. Information, exhortation, disposition, veneration. Pero actually, yung veneration dito is worship. Basahin natin ang verse 8 to 11. Ngunit nang makita ni Simon, Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at nagsasabi, "Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon." Sapagkat siya at ang lahat ng kanyang kasama ay namangha dahil sa mga isdang kanilang nahuli. So hindi lamang si Pedro, kundi lahat ng kanyang mga kasama. Now, veneration po, ginagamit po yan kadalasan sa mga cult, ibang paniniwala. Veneration yon, pag sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa bato, ano pa man, ginagamit. Pero iyon po isang salitang pagsamba. Pero ang ating pong pagsamba ay hindi po tulad ng pagsamba ng ibang mga relihiyon. Tulad ng ginawa ni Pedro. Ang pagsamba rito ni Pedro ay sa totoong kinikilalang Diyos. At siya may buong pag-amin na may kababaan na siya po'y makasalanan compared sa ating Panginoon. Sa simula kasi nagyabang siya eh, bagamat may faith siya. Pero na-realize niya na walang makakagawa nun. Malibang ito ay Diyos at makapangyarihan. Ganon din ang kanyang mga kasamahan. So ano pong mapapansin natin dito sa pagsamba? Unang-unang nakita ni Pedro ang kanyang kasalanan. At ang kasalanan, ang pagkamakasalanan niya, yun ang nag-udyok sa niya para lumuhod at magpakababa sa Panginoon. May pag-amin, may confession. Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Humble. Agad niyang nakita ito. So nakita niyo, yung karunungan ni Pedro, mula sa autoridad, kapangyarihang turo ni Kristo, ang siyang nag-udyok sa kanya upang magdesisyon at bumaba upang sumamba. Tamang pagsamba. Well, sa iglesia natin ngayon, hindi natin masabing pagsambang ginagawa nila sapagkat marami pong sumasamba, dumadalo sa pagsamba, dala-dalawa asawa, nagnanakaw, gumagawa ng iba't ibang kasinungalingan sa buhay, hindi talaga nagpapakababa, kundi imbis sinusuot ang pinakamahusay na damit para ipakitang siya ay isang totoong Kristiyano, nagmamayabang. Pero totoong sumasamba, umaamin na siya'y makasalanan at lumuluhod mismo sa harapan ng Diyos. Itong natutunang aral ni Pedro sa pangangaral ng ating Panginoon. At dito itinuturo sa atin, paano po sumamba sa Panginoon? Hindi po sa pagyayabang, kundi kababaan. Anong silbi ng worship kung wala kong kababaang puso? So ang pagsamba sa Panginoon, nagsisimula sa kaalaman kung sino siya nagsasalita, at ito'y pagtaliman natin sa ating natutunan, sa kanyang salita. At hindi lang basta pagdesisyon, kundi ginagawa nating aksyon, pagpapakumbaba sa Diyos bilang soberano. Ano sabi ni Pedro? Lumayo kayo sa akin na isang makasalanan. Oh, Panginoon! Mayroong pagdadalamhati sa kanyang puso dahil alam niyang kayabangan niya. Alam niya kung gaano kataasan niya. At dito, nakilala niya kung sino si Jesus. Kung sino ang Panginoon. So mga leksyon, mga kapatid. Balikan lang natin ang tanong sa simula. Ngayong nakita natin ang turo ng salita ng Diyos, may paaba ang inyong pananampalataya.
Nagkakapaalamang ito kung nakikinig ka ng tamang aral. At kung nakikinig ka ng tamang aral, sinusunod mo ang exhortation, ang pakiusap, ang utos sa iyo na umalis ka dyan sa kinalalagyan mo at lumipat ka sa iba. Gawin mo. Walang pangako, pero tiyak para sa ikabubuti mo. Hindi lamang basta exhortation, kundi disposition. Gagawin ko simula ngayon. Gagawin ko na. Patuloy kong gagawin. Patuloy kong sasampalataya upang mamuhay sa kabanalan at katwiran at patuloy kong magsisisi sa aking mga kasalanan upang ipagpatuloy sa buhay pananampalataya. At patuloy akong sasampa. So, ang tanong ko, humahakbang ka ba ngayon mula sa iyong pagkamakasalanan? Inihaakbang mo ba sang-ayon sa iyong natutunan sa salita ng Panginoon? Alam mo, ikaw'y nasa maling buhay, kinatatayuan, nasa kayabangan. Ikaw ba ay mayroong pagpapakababang umamin? At sabihin mo, Panginoon, ako isang makasalanan. Marami pong nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Pero hanggang ngayon, hanggang doon lang. Ngunit ang buhay niya, hindi niya may sagawa kung ano yung dapat gawin niya sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Para sa akin, hindi ako natutuwa. May lumalapit sa akin, Pastor, ganda na message. Oo, nakangiti ako siya pero nakaturo ko sa taas. Salamat sa Diyos. Pero pag lumapit ka sa akin, Pastor, talagang tinamahan ako sa mensahe. Nakita ko sarili ko. Kasama mo kong mananalangin. At kasama mo kong magsabing, Panginoon, palakasin mong kapatid kong ito. Kaya kung kayo humahanga sa mga ngaral, pananampalataya nyo, patay, baog, walang paa. Sapagat walang conviction, walang exhortation, walang disposition, ay wala kang tamang veneration. Hindi po paghanga ang pangangaral. Hindi hinangaan ang pangangaral, kundi ang pangangaral, dapat mo ihanda ang puso mo kapag may tumayong mangaral. Lord, ano bang message mo sa akin ngayon? Search me, O God, and know, alamin mo kung anong kasalanang nakatago pa sa puso ko. Saliksikin mo ko, Panginoon, ngayon sa pangangaral na ito. Yung pong nararapat nating puso't isipan pagdating po sa pangangaral. Dahil kahit anong galing mo, kahit anong husay mo, kahit matanda ka na bilang mga Kristiyano, ngunit walang paang panampalataya mo, impyerno ka pa rin. Sapagkat hindi makita sa buhay mo. Tanda natin palagi, si Jesus ay nagtuturo through preachers upang malaman nila ang kanyang salita. Si Jesus ay gumagawa ng himala at kapangyarihan upang makita at makumbinsi ng mga tao, ang mga tao sa pangangaral. At si Jesus ay tumatawag sa mga mananampalataya upang humayo at ipaalam ang kapangyarihan at salita ng Diyos doon sa mga mangmang upang sila matutong kumilala, sumamba, sumampalataya sa Panginoon bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Nawa, maging pagpapala sa atin ang araw na ito kung paano magkapaa ang iyong pananampalataya. Tayo manalangin. Panginoon, tunay, Panginoon, na ang salita ninyo ay nakapagbabago ng buhay. Ngunit, paano po ito makapagbabago kung wala pong tamang information, tamang exhortation, tamang disposition, hindi po mauwi sa tamang veneration. Tulungan niyo kami, Ama,
na maging tagapakinig ninyo at tagapagtupad ng inyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.